Bali, nakapagbukas na kami kahapon mga kapatid ng kulong. Bali, 6 na kulong ng kahapon mga kapatid na bukusan namin. Ikaw na kinapos kami sa kahoy. Bali, baklas na, nagbabaklas na ngayon ng ang forma. Pwede nang pinupurma na yung yung dalawang kulong doon. Ayan, pinupurma na itong mga poste. Ang diskarte ng mga kapatid ng pagka purma ng poste, kukunin mo yung yung batak ng tanse at saka yung pinaka-eskwala niya, hulugan mo mga kapatid at saka lagyan mo siya ng pako doon sa pinagulugan mo ng tanse. At saka lagyan mo siya ng ipit sa ilalim na para pagka nagpako ka mga kapatid, hindi siya gagalaw. Kailangan mo siyang eskwalahan yung magkabilang kanto para makuha mo yung hulog niya. At saka lalagyan mo siya ng pako bago lagyan ng purma. Katulad nito mga kapatid, may pako siya. 3 area yung may pako para paglagay mo nito, lalagyan mo siya kagad ng kapatid ng ipit sa ilalim para hindi siya pag nagpupuka dito sa kabila, pag nagtapal ka na ng kabilang side, hindi nagagalaw yung ang kabilang purma. Ayun, nakakatulad dito mga kapatid, may pako siya dito saka dito, mayroong pako din dito. Bali 3 kanto yung may pako. Eskwalahan mo siya mga kapatid. Eskwalahan mo siya bago paglagay mo ng forma, lagyan mo kagad iipit mga kapatid sa baba. Katulad nun sa kabila mga kapatid. Bali 2 poste na lang yung bubuhusan ngayon. Pwede na pwede na mag-asintada. Naghahakot na rin ng alublock yung ibang tao. Kahapon pinahakot ko na, maaga na tapos yung buhos namin. Kaya pinakot ko na ng alublock ng ibang tao. Ayun. Ayun, bali nakabaklasan ng forma mga kapatid. Maganda yung kahit wala pong vibrator mga kapatid, pagka maganda yung ratio ng halo at saka hindi siya basa, hindi siya masyadong tuyo, katamtaman lang, maganda yung buhos. Yun, wala siyang ampaw. Tulad dito mga kapatid, hanggang ilalim siya. Sulit siya hanggang ilalim. Pagka basa kasi mga kapatid yung halo, pagka binuhusan mo, lalabas yung mga kapatid, lalabas yung tubig, may iwan yung buhangin at saka graba sa ilalim. Kaya ang tendency nun mga kapatid, siya, pag kung mapapansin nyo sa ibang kahit kayo pag gumagawa ko na yung mabahay, mga ganitong kulom, pagka baklas yun ng forma, pagka basa yung halo nyo, nakikita nyo panay graba dito sa ilalim, may iwan yung simento, tubig, lalabas. Pero kung maganda yung halo mga kapatid, wala siyang lalabas na wala siyang lalabas dito na simento. Tsaka diskarte ng mga kapatid, pag nagbuhos, lalagyan mo siya ng bubuhusan mo muna siya ng grout mga kapatid, para dun sa pagbuhos mo ng halo, madulas siya dun sa bakal at saka sa plywood. Ayun. Ito mga kapatid, maganda yung maganda yung ilalim. Ayun, siya, sulit. Nabanggit ko nga sa unang video ko, pagka ganitong proseso ng trabaho, maganda siya. Makukuha mo talaga mga kapatid yung ang diameter ng kulom. Makukuha mo yung tamang sukat niya, 20 by 40. Pagka una kasi kapatid CHP muna bago ipit na lang yung forma bago buhusan. Ang tendency ng mga kapatid, hindi makukuha yung laki ng poste at saka yung lapad. Hindi siya perfect. Hindi katulad nito, perfect yung laki niya. Pagka una kasi CHP mga kapatid, mawawala yung sukat ng kulom. At saka mawawala sa tibay. Ikaw na mga kapatid, yung pag hindi mo nabantayan, banggit ko nga sa unang vlog ko, pag hindi mo bantayan yung mga nag-asintada at saka nagpuporma, pagka yung nagmamadali, lalo na mga pakyawan, pagka tabas ng plywood, diretso tapal, hindi na nililinis yung ilalim, doon mawawala yung tibay ng building o kaya bahay. Pagka madumi yung ilalim, hindi nalilinisan. Kaya ito, mas magandang proseso ito mga kapatid. Share ko lang sa inyo.
pagka nagpagawa kayo ng bahay, kailangan ganito muna. Medyo ano lang siya, mabusisi lang, pero sa tibay talagang mas matibay ito kaysa una asintada bago buhos ang poste. Ayun. Pagkatapos nito mga kapatid, pag napaklas nito yung kabila, pwede na li-layout yung ang asintada. Makapag-asintada na ngayon, bali pang 5 araw namin ngayon. Kailangan itong itong linggo kailangan makaangat na kami asintada para mga 1 buwan lang makikita na yung forma nito. Baka sa 1 buwan lang kapag hindi bitin sa materyales, may bubong na ito mga kapatid. Kailangan namin makahabol dito, may panibagong project na bubuksan sa Batangas. Kailangan mahabol ito para mailipat ng ibang tao pagka mag-layout sa kabilang project. Mga kapatid, bali nakapag-layout na ako mga kapatid ng para sa asintada. Binatakan ko doon mga kapatid sa dulong poste, ito sa pangatlong poste. Alos hindi gumalaw yung posting gitna mga kapatid. Nakalinya siya. Malaking halaga mga kapatid, yung malaking bagay yung pag nagporma ka na may kahoy na ipit sa baba bago mo ilagay yung forma. Wala siyang gagalaw man siya na maliit lang, minimal lang. Katulad nun, binatakan ko yung dulong poste, nilagyan ko ng tansi, binata ko dito sa pangatlo. Halos mga kapatid, halos wala siyang hindi siya bumihit palabas o kaya papasok. Halos tamang-tama lang. Diyan na kami mga kapatid kukuha ng hindi na kami maglalagay ng butterboard. Gawa na itong poste mga kapatid, nakahulog na siya. Nakahulog na yung poste. Na-check ko na nakahulog yung mga poste. Kaya kahit hindi na maglagay ng butterboard, diyan na kukuha sa pulom. Ito yung bintahan ng mga kapatid. Pagka nauna yung poste, pagka maganda yung pagkakahulog ng poste, hindi ka na mahirapan na maglagay ng butterboard. Diyan ka na kukuha. Yan ang pinaka-reference mo, yung kulom na ginawa. Naghahalo na yung mga ibang kasama para makapag-CHB na habang nagpupurma yung iba. Mamayang hapon pwede kong papubusan kaya tangali, pwede namin papubusan yan para tuloy-tuloy ang gawa ng tao dito sa CHB. Mamayang hapon halos makakuha na kami ng magandang accomplish. Medyo kapag asintada na lahat ng mga mason. Ay mga kapatid, bati pinabuhusan ko na kagad, pinatigil ko muna yung paghalo sa asintada. Pinabuhusan ko muna tong poste para tumigas na bukas. Pwede na siyang baklasin. Bali yung isa na yun, medyo katapos buhos nito, mabubuhusan na yung kabila. Naglalagay na lang ng mga greasing para mabuhusan na rin yung kabila. Ayan, halos lahat ng poste mga kapatid, maganda pagkakabuhos. Yung 6 na poste, nabaklasan na lahat ng forma mga kapatid. Yung 6 na poste, halos parehas lahat mga kapatid. Wala siyang ampaw sa ilalim. Magandang pagkakabuhos. At dito mga kapatid, mapansin mo dito mga kapatid sa ilalim. Ayan. Halos wala kang makita mga kapatid na lumabas na graba. Halos solid dahil siya na konkreto. Wala kang makitang butas-butas. Yun ang palatandaan mga kapatid na magandang ng halo. Ang ganda yung ratio ng halo, hindi siya masyadong basa, hindi siya masyadong tuyo, katamtaman lang. Ayun na, bali tapos na mga kapatid. Tapos na buhos yung isang poste. Binubuhusan na rin yung isa mga kapatid.
tapos yung buhos papahalo na ng pang asintada. Ayun, naka-prepare na yung mga yung mga asintada na may mga tansi na mga kapatid, pati yung likod. Kasi 5 mason yung mag-aasintada ngayon. Bali maghapon lang makita na yung forma nito. Pag-asintada na rin dito. Ayun, asintada na rin dito mga kapatid dyan. Dalawang mason po nakapisto dito sa harapan mga kapatid. Bali patapos na rin yung buhos na yung poste na yun, para sabay-sabay na mag-aasintada dito. Bukas po din ang baklasin yung poste na yun, bukas umaga. Bali sa umaga ko pinabuhusan, bala ko sana mamayang hapon pa, kaya lang sabi ko buhusan na kagad para bukas umaga mabaklas na kagad. Ayun, hanggang dito na lang muna ang video mga kapatid. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Huwag niyo po kalimutan na i-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel para updated kayo sa aking mga susunod pang mga video mga kapatid. Maraming salamat mga kapatid.